sa mga pelikula mo na hindi mamamatay kailanman, mabubura na tayo lang sa mundo. Pero Ay. andiyan ang Sister Stella L. Andiyan ang dekada 70 na tumalakay sa lipunan. Kung babalikan ko si Stella L at nasa harap ko siya ngayon, ano ang mensahe mo sa nangyayari? When I became a public servant, lahat pala ng binanggit ko sa pelikulang yun, totoo sa totoong buhay. Kasi yung mga binanggit ko ng katarungan sa mga manggagawa, nakikita ko na nangyayari sa manggagawa ngayon eh. And the problem that we are facing now, magulo ang paligid natin. Sa mga nangyayari ngayon, ano ang nararamdaman ng isang Vilma Santos? Sa mga realidad ng mga korupsyon, ng mga... Siyempre, I am not happy because at the end of the day, hindi sila ang namomroblema. Pilipino ang namomroblema. Yes. I am not being self-righteous. I am not saying I am a saint, but definitely I'm not a devil. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo. Yes! Nandito tayo ngayon sa SMX MOA. Samahan nyo kami dito sa aming pakikipag-usap kay Ate B. Ano nga ba ang mangyayari sa press con and book signing? Siyempre pa, dyan lang kayo. Ito naman yung kakaiba nating chikahan. Hindi tayo chichika ng one-on-one, kundi titignan natin, uobserbahan natin. Sasamahan nyo kami sa kung ano ang nangyayari kapag kami ay nagko-question and answer kasama ang movie press. At this time, kasama natin ang nag-iisang Star for All Season na si Vilma Santos. Tara! Good afternoon, everyone. Welcome to the press conference of the one and the only Star for All Seasons, Governor Vilma Santos. Just want to say good afternoon and thank you. George, Sarito, maraming salamat sa book. Mayroon pa susunod. Thank you, thank you. Also, nanay. Okay, love you. Salamat sa inyo. God. Oh. Ha? Pati ba ikaw doon? Ito ang aking Germania na doktor. Yes. Are you ready, guys? Hoy, palakpakan mo natin si Ate. It has been a very busy day for her, pero talagang pumunta siya dito para sa ating lahat. You can now take your pictures or videos with Governor V. You may sit down, Gov. Okay, before we open the questions or the floor to the members of the press, meron lang tayong question, Gov V. Yes. Kasi diba, syempre, napakalaga nitong book na to. It reflects your legacy in the Philippine industry. At syempre, throughout your career, you have portrayed different types of Filipina. Lahat na yata ng klase ng Pinay, talaga namang nabigyan mo ng buhay sa Pinilakang Tabing. And then you transcended, of course, into politics. How did you use your artistry, yung artistry mo sa pagiging isang actress at artista, sa politics naman? Paano mo siya nagamit or naging inspiration? Well, siguro I'm one actor, very lucky to be able to mga relevant movies. Nabigyan ako ng chance to do good movies, meaningful movies. At karamihan ng nagawa kong mga pelikula, if you notice, ay sumunod sa panahon. I started young, may love team, hanggang naging adult, hanggang naging nanay. Naging madre pa Diba? nga. Naging madre pa, naging OFW sa anak. So yun, naging superhero, Darna. And ang ibig ko lang sabihin, nag-evolve din yung aking character, o yung aking mga roles sa pelikula. So, and the good thing na sinabi kong I was given a chance, yung mga roles na nagampanan ko ay naging salamin ng
totoong buhay ng ating lipunan. Like Sister Stella L. tungkol sa mga manggagawa. When I did on Zura Cortez about AIDS. First time ipinakilalang AIDS sa Pilipinas when I did Ipagpatawad Mo. First time na in-introduce ano ba ang autism. So ito yung mga pagkakataon na naibigay sa akin na makagawa ng mga pelikulang ito na nagamit ko ngayon na ako'y naging isang public servant. Kasi kahit paano, sa tagal ko sa industriya, naging salamin at naging mga roles ginampan ng Kuwait, salamin ng mga lipunan, etong real life na, totoong buhay na as a public servant, naiya-apply ko to ngayon. Na kasi nadanas ko. Like, I played the role of OFW. Talaga nagpunta ako sa Hong Kong. Nakausap ko talaga yung mga OFWs natin doon. So, ito ngayon ang malaking naitutulong ng real life sa akin sa pagiging isang public servant. So, the good thing is, sa more than 6 decades ko na sa industry, at least kahit paano pwede ko masabi na yung character ko as Vilma Santos the person and Vilma Santos the artist and now as a public servant, nag-evolve. Hindi ako nag-stagnate. So, kung doon lang, I think I'm very, very lucky and I should be very thankful. Unang-una sa lahat ng kaibigan ko sa industry. Kayo yon. O huwag kayong makaedad ko na kayo, no? Mga kaedad ko na, tumanda na tayo pare-pareho, ha? Sa totoo lang. And of course, to my Vilmanians. Sa totoo lang. Pare-pareho tayo. Nag-evolve din tayo. Tama, naging public servant ako, kasama ko pa sa mga proyekto. And now I'm facing my millennials. May mga Gen Z na nga. Mga Gen Z ko, nandyan na. So nakikita mo, umaandar din ako, hindi ako nag-i-stagnate. Now that may mga Gen Z ako dito, malaki ang natututunan ko din sa kanila. Yan, tinatawagan ko sila, teki-teki. Oy, paano ba to? Tulungan niyo ako dito. Sabi, I mean, you know, that's Sumabay sa panahon. sumabay. Up si to this Vilma day. Santos. Up to this day. And for that, I'm blessed. Yay! Thank you very much for answering that question, Governor V. Now we will give a chance to our members of the press. Question will come from Ana Cerezo of ABS-CBN. Hi, Ana. Hi, so I heard na sold out yung first print and second printing na. So what comes next na since nagustuhan mo to, possible ba homework or anything? Ano bang next kay Ate V? First of all, please allow me, I'd like to thank yung ating UST, no? Higit sa lahat kay Father Rector, Richard, Father Rector ng UST, it's a UST Publishing House. Kasi, I'll give you a background. Initially, ang gustong gumawa nito ng libro ko ay ABS-CBN. Nagplano na yan with the Jojo, my Vilmania president. Kaya lang, nagsara ang ABS-CBN, so hindi natuloy. But again, I guess napakaswerte ko na I'm very, very grateful kasi sinalo ng UST, lalo na kay Father Rector, na malaman nila na si Jojo ay may planong gumawa ng 3 libro. Tatlo ang balak nila. Ganyan sila Jojo and my Vilmanians. Sabi nila, it's puro sa tinagal-tagal ko na ngayon, I'm 35 years old. Sabi nila, it's about time naman na meron ka ng libro. So, they've thought of unang-una nga itong scholarly book, and then may plano rin silang filmography, and then a coffee table book. So, kaya lang, medyo na-delay ito ng konti, lalo na kasi dapat susunod na yung coffee table book. With Mama Chit, nandito na. Mama Chit! Ito, talagang pagod na yatang katatawag sa akin. Ang mahirap lamang sa coffee table book, sadya kailangan yan may pictorial. Glamour. Beautiful glamour talaga. But it's just nagkataon na bumalik ako sa pagiging public servant. So, that doesn't mean hindi matutuloy. Kaya lang, kailangan may perfect time for that. Pero ngayon, nandito pa naman yung ating Vilma icon. Paubos pa natin. And then, I guess, next plan natin, if I'm not mistaken, correct me, Tots, coffee table book. Yun muna ang susunod. And then the filmography. So far, ito yung mga balak. And this is my first time na meron akong book launch. Exciting pala. Very exciting. First time. And I thank you, Tots. Thank you, Sir Lito and UST. Father Richard, thank you. Thank you, Ms. Ana Cerezo. Gov V, the next question will come from the varsitarian of University of Santo Tomas. How does it feel to be celebrated not just as a star, but as a cultural
cultural and cinematic icon. How does it feel? It's speechless. I don't know how to explain it. It's a fulfillment. It's an achievement. Business of serving our movie industry for more than 60 years. Yung longevity lang nito sa haba ng panahon is already an achievement. Hindi lahat nabibigyan ng ganong pagkakataon. So I think I should be very grateful na up to this day, kaharap ninyo ako still as an artist. Kaya lang ngayon naging public servant pa. So it's really, I'm very grateful. Definitely, it's a fulfillment and achievement. Malaking bagay ito sa buhay ko. The next question po is, looking back, which among your roles do you think best reflects the themes discussed in the book? Kasi to be honest, lahat ng nireview nila doon ng mga pelikula ko, halos lahat yun ang paborito ko eh. Kasi yun ang mga pelikula ko na kinoconsider na ginawa ko as a woman eh. Halos lahat nandun. Bata-bata, paano ka ginawa? All this dekada 60 and all. So yun lang happy na ako, lumabas ng pagpapakita ng salipunan, ano ba ang isang tunay na babae. Lastly po, do you believe that films can still be powerful tools for political and social change in today's digital era? Ayan na yan. I think so. That's why if you notice, there are a lot of actors or artists in the movie industry who tried entering politics. Tama ba? Maybe because sanay din kami sa tao, kaya diyan kami lumaki. Ang kinikater naming audience, tao rin. It's the same thing. Politics is the same thing. You know, it's just when you're there, pa rin ang intriga lang. Para sa akin, pareho ko naranasan, parang mas bearable ang intriga sa showbiz. Politics is different. Pag ito, hindi ka pa nasanay, sa takbo ng panahon, ay hindi mo alam kung saan ka pupulutin. Damn if you do, damn if you don't diba? As long as you are sincere in serving our people, especially those people who gave their trust at naibalik mo yon at sinabi nila, salamat sa serbisyo mo, fulfillment na yun. Walang camera yun, and that's priceless. At naranasan ko yun. Maraming salamat! Thank you, Irish, from the Varsitarian and UST. Next question will come from Tito Morley. Alinyo. Si Morley. Ayan, I love you, Ate B. I love you, Morley. Pinapanood ko yung vlog mo. Thank you. Hindi pa natutuloy yung one-on-one natin, Ate B. Oo nga, ito na. 2 years na. I love you, Morley. Go for Ate it. B, question. Kasi isa sa mga pelikula mo na hindi mamamatay kailanman, mabubura na tayo lahat sa mundo. Pero nandiyan ang Sister Stella L. Andiyan ang dekada 70 na tumalakay sa lipunan. Kung babalikan ko si Stella L at nasa harap ko siya ngayon, ano ang mensahe mo sa nangyayari? Katarungan para kay Morley. Well, alam mo, isa sa ikinararangal kong pelikulang nagawa ko, Sister Stella L. It's just unfortunate that wala na si Mike De Leon. And onat ng ating Sofia, if I'm not mistaken, hanggang bago siya, ako rin magka-email kami, bago siya nawala, ay talagang yung passion niya to finish the restoration of Sister Stella L. There was even a time you gave me a picture, onat na he was there, and our cameraman, si Rod Momo Welfad, he was there, puti ng buhok, pinapanood niya yung restored version ng Sister Stella L, pero may hinahanap pa siya, tama? So, ibig ko sabihin, inabot niya yun, and passion niya yun talaga. It's just nawala na si Mike. So, given a chance matapos ang restoration ng Sister Stella L, talagang kung anong aabutin nito, I will do everything just to make sure saan man to palabas, I will make sure nandun ako. Para galing pangalan ni Direct Mike De Leon. Anyway, going back, alam mo, one thing, when I did Sister Stella L, ang feeling ko, that was how many years ago? 1984. You know, that time, hindi pa ganun kalawak ang kaalaman ko sa lipunan. When I was doing it, 80% no na artista pa rin ako. Ginagawa ko lang yung role ni Sister Stella L. But the good thing is, when I became a public servant, lahat pala ng binanggit ko sa pelikulang yun, totoo sa totoong buhay. And that is a realization sa akin. Kasi yung mga binanggit ko ng katarungan sa mga manggagawa, nakikita ko na nangyayari sa manggagawa ngayon eh. Madagdagan lang ang kanilang sweldo, hirap na hirap eh. And isang bagay din na natutunan, na sinasabi ko rin, na ang manggagawa ang nagpapayaman sa inyo, pero bakit sila ang naghihirap? Pero silang gumagawa ng paraan para yumaman kayo. And I think, you know, to be truthful, yung nangyayari noon, nangyayari pa rin ngayon. And the problem that we are facing now, magulo ang paligid natin. Ang akin lang, now that I'm also
in the government. I'm also a public servant. One thing pinaparealize ko sa Batangas, bilang nanay ng Batangas, I guess the most important thing is we all continue to work as a team. Anong bagay lang naman yan eh. Follow the law, accountable to your people, and then be transparent. Sundin mo lang itong tatlong to. I think you're on the right track. And I'm trying my very best na yan ang aking ginagawa at sinusundang daan. Sinusunod ang batas, be transparent sa lahat ng ginagawa mo, and at the same time, make sure that you are always accountable sa lahat ng ginagawa mo for your constituents. Last activity. Yes, Morley, ito na yung vlog mo, ha? Ay, hindi pa to Ate B, ha? Pupuntahan pa kita sa ano, ha? Puntahan kita sa Batangas, ha? Hindi pa tayo Go, tapos. Morley, go. Ate B, kung bubuksan ko ang puso mo. Hindi ako surgery, ha? Maraming tao dyan. Ate B, kung bubuksan ko ang puso mo, na alam ko namang napakalambot ng puso mo sa mga tao. Hindi ka malulok-lok uli bilang gobernador kung wala kang napatunayan. Thank you, Batangueños. Thank you. Sa mga nangyayari ngayon, ano ang nararamdaman ng isang Vilma Santos? Sa mga nangyayari where? Yes, Saan? sa bayan natin, Siyempre, I'm sa not mga realidad ng mga korupsyon, ng mga... Siyempre, I am not happy because at the end of the day, hindi sila ang namumroblema. Pilipino ang namumroblema. Yes. I am not being self-righteous. I am not saying I am a saint. No. Or are being self-righteous. Ako, tama, akong the best. Of course not. But the thing is, I am no saint. But definitely, I'm not a devil. Thank you, Ate B. Thank you, Morley. Yun na, Love you, Morley. natin, vlog natin. Ito na yan, Morley. I love you. See you in Batangas. Yes, Morley. Last question will come Yeah. from Tito June. Naku, Jun Merlo! Congratulations sa Dark. ating movie. After this, what's next? Your another book? How about the film? Any news about the film? I-request ka rin ng mga Batanggenyo. Wala Any pa akong news? 100 days. Ngayon bumalik ako sa Batangas sa nanay. Wala pa akong 100 Wala pa days. ba? Oh. I'm doing my very best, but the good thing is, you know, if I may share with you, naging governor ako 2007 to 2016. I was able to finish my 3 terms. So graduate na ako. Ngayon, nahilingan akong bumalik. And thank God and thank you to all the Batanggenyos kasi binigay pa rin yung tiwala sa akin. So nanay doing na naman good. ako ng Batangas. The thing is, malaki na ang difference between 9 years ago and now, yung present. So there are a lot of interventions and innovations na pinatutupad ko ngayon sa Batangas. Wala And to na all ba? my constituents, walang issue doon. Anyway, the thing is, huwag niyo ko ihalo dyan, ha? Malinis ang intention ko sa serbisyo ko, ha? The difference now is we cannot argue with technology anymore. Yes. AI na labanan. Yes. Tama po ba? So, ang akin ngayon, we should adopt the service, the programs, the projects sa panahon ngayon. Which means, fast track na lahat ni pindot na ngayon. Tama ba? Isang Yes. pindot lalabas lahat ang pangangailangan mo. Nakakaya Ganyan na mo. ngayon ang technology. Ganyan din ngayon ang gusto kong mangyari. Okay. Kaya sa Batangas, alam ng pamilya ko sa Kapitolyo, which means department heads, lahat yan. Now, in work and in service, no such thing as tomorrow is another day. Because the deadline is yesterday. Which means, finish your work. As long as andyan ang pondo, andito ang programa, ang proyekto, nakasunod tayo sa batas, make sure the next day, deliver na ang serbisyo sa tao. Ganon. And one more thing, isang ginagawa ko ngayon, kaya siguro if you notice, kung sino nakakapanood yung sa social media, medyo pagod ako. Kasi ngayon, isang pinatutupad ko rin. Noon, pumunta kayo lahat dito sa Kapitolyo if you need something. Isang tinutupad ko ngayon, Kapitolyo na ang lumalapit sa tao. So, if any honorarium or any ayuda na para bigay sa tao, hindi na kayo pupunta para pumila dito, babiyahe, kakain. Kami na at ang team ko ang pupunta sa distrito ninyo. So, yun ang isa sa mga innovations and interventions na ginagawa kong serbisyo sa Batangas. Yun yun. Pelikula mo. Pelikula. Okay. Okay. Hindi ko na muna elaborate. May nangyayaring meetings na ginagawa namin ngayon. Very exciting story. Very exciting cast. Very exciting director.
director. Very exciting script. But, plan is anytime next year. But, I'm still a public servant. Isa lang hinihiling ko sa Batanggenyo. Sana mapagbigyan ako. I will be serving Batangas again for 3 years. Sabi ko, pagbigyan nyo naman ako kahit isang movie na meron akong magawa. But the good thing is, may plano naman itong movie na ito, which is I'm also very excited. Yung tatay sa Batangas, ikaw na lang pumunta sa amin kaya para magbigay na alam. Hindi! Umiinit pa ba ulo? Nagagalit ka pa ba? Ay, uy, naku, you will not like me when I'm busy. Scorpio ako eh. Yeah, June, kilala mo naman ako, June, sa filma, nag-walk out ako, no? Mama Chit, I love you. What makes you angry now? Mas mahaba ng pasensya ko. Nag-mellow naman ako. While you get mature, nagme-mellow ka rin, mas lumalawak ang unawa mo. At this point in time lang, ako kasi, ngayon, inamin din, senior citizen na, no? Ayoko nang na-high blood. Dahil ako nagsasuffer eh. Tama ba? Umiinit ang ulo ko, nasisira at bumababa yung immune system ko. Ba't ako tinatamaan, hindi yung kalaban ko? So I will be very, very gracious to you. Pero don't push me too hard. Because ang motto ko ngayon, hindi ko nabibigyan problema sa sarili ko with all the bashings. If you don't like me, I don't like you. Yes! If you love me, I will love you. Sumunod na rin tayo sa panahon. Okay? Ganun lang yun. Pero para po pag-remind ko sa sarili ko, it's not even worth it. Now, what makes you cry? Do you still cry? The last time I cried, hindi naman, teary-eyed. Nung kinausap ko yung mga chief of doctors sa Batangas, and this was 2 days ago. Malaki yan eh, we have 12 district hospitals. Alam mo kung bakit? Sinabi ko lang sa kanila, hindi ako magdidemand, pero rilingin ko sa inyo, magkano sweldo nyo. Sana yung sweldo nyo naman sa nangyayari sa paligid natin. Pwede ba, ibalik nyo na yung serbisyo sa tao. Maraming nangangailangan. Sabi ko, isa lang naman ang pinakiusap ko sa kanila. Pasalamat tayo. Hindi tayo ang nagpapagamot. Tayo ang hinihilingan na gamutin sila. And kung doon lang, we should be thankful. Kaya yun ang pakiusap. This was only 2 days ago. So, lahat naman sila na nag-agree. So, ngayon, titignan ko lang. It's more of servisyo sa tao. Kasi, modesty aside, I thank God because I'm so blessed. When you face the real life now with what's happening around us, kita mo yung hirap ng tao, tas may mga issue pa na negatibo na ang balik naman ay sa mga tao, unfair. So sana I'm praying and in my own little way kung ano yung magagawa ko sa Batangas, yun ang kahit papano kinokorrect ko. Sana piliin natin yung mas tamang daan. But with what's happening around sa bansa natin ngayon, let's just hope for the best. But you see, lahat pwedeng gobyerno, pwede ba? Each and every one of us dapat may share. Pagpapatupad ng programa, the government will do their share, but you have to do your share too, di ba? Bilang mamamayan. Pero ngayon, let's pray na sana matapos na ito. Because at the end of the day, tao ang nahihirapan. Thank you very much. I think that's our press conference. Okay na? Maraming salamat po sa inyo. Morley, thank you. I love you, Ate B. Well, eto naman tayo ngayon sa presidente ng fans club ni Ate B. Mula noon hanggang ngayon, hindi bumibitaw sa nag-iisang star for all season, Jojo Lee. Hello, Morley. Hello po. Nandito kami sa book signing ni Ate B, ang Icon book na release ng UST Publishing House. At ayan si Ate B, nag-book signing na siya. Picture taking sa kanyang mga supporters, mga tagahanga. Mula pa nung through this lead siya hanggang ngayon sa uninvited, napaka-active sa movies, napaka-active sa youth, napaka-supportive sa industriya ng pelikulang Pilipino. Yan si Ate B. Gaano masasabi mo na ang dami-dami mga tao rito at patuloy na sinisuportahan ang iniinulog si Vilma Santos? Siyempre, masayang-masaya. Ang suporta ng mga Vilmanians kay Ate B hanggang ngayon, kahit napapasok siya sa politics, governor siya ngayon ng Batangas, pero ang suporta namin ay talaga, lahat palagi namin susuportahan. Hindi lang ito ang book na i-release ng UST, may ginagawa pa sila ngayon coffee table book at may gagawin pa silang filmography para kay Ate B lahat yan. At talagang masayang-masaya si Ate B na pinagkakatiwalaan siya ng mga
professor, sa mga nasa academe, ang mga ordinaryong tao, mga Vilmanian, mga teachers, lahat sila at ang mga constituents niya sa Batangas, napaka-supportive sa kanyang trabaho sa pelikula. At the same time, hindi niya kasi kinakaligtaan ang kanyang trabaho sa Batangas. Napapagsabay niya yan. Napapagsabay niya. May edad na rin si Ate B at umihina na rin ang katawan. Ano wino-worry mo kay Ate B? Actually, hindi naman ako nag-worry kay Ate V kasi alam ko sa sarili niya maalaga siya sa health niya eh. Kaya ang hindi ko wino-worry, nagpe-pray na lang ako. Kasi sana bigyan pa siya ng Diyos ng napaka-healthy na katawan. At syempre, ang pagiging actress niya, ang pagiging politician niya, magkasama na yan eh. Given na yan na talagang si Ate V pagdating sa pagtulong sa tao, pagtulong sa aming mga Vilmanians. Alam mo ba, Morley, hanggang ngayon, talagang tinutulungan niya ang mga Vilmanians. Kaya naman kami, ang sinusukli namin sa kanya ay ang panunood ng pelikula niya, panunood ng mga TV shows niya, lahat ng mga activities at events na meron si Ate V. Andiyan kami, present kami. Thank you. Vilma. Yeah, thank you. Ano yan? Ito po yung ibibigay ko na dahil kay Ate V. Actually, long overdue na to. Dapat noon pa kasi talaga naman for a very phenomenal star, dapat lang she deserves her own dal. So ito po, gawa ko po. Ay, ang ganda. Yung kauna-unahan pong Darna ni Ate V. Yung lipad Darna, lipad dal na wala na po tayo makuha copy ng movie. Ikaw ang gumawa niyan? Opo. I'm a costume designer as well. Katatapos lang po ng exhibit ng Mars Ravelo sa Makati sa Juan Ayala. Then yung ibang costumes po doon na productions, ako rin po ang gumawa para po sa display. For the love of Darna. Ano pangalan po ninyo? Rex Rojas po. Rex Rojas, bakit mo naidulo si Vilo Santos? Bata pa lang po kasi ang lola ko ang Vilmanian originally. Then pagka may time, sinasama ako sa Vilma Show live, nakakapanood. Pero isang beses lang po yun kasi pag bata, napakahirap eh. Na bumiyahe ng may kasamang bata. So isang beses lang. Ano mensahe mo kay Ate V? Ate V, here's your doll. Love you po and continue to inspire people. Maraming salamat po. Thank you. Well, nandito tayo ngayon sa SMX MOA na kung saan nagaganap ang book signing ni Ate B. At ito, isang lihitimong fan ni Ate B na galing pa sa Vancouver. Ano pong pangalan nyo? Ako po ay si Elizabeth Wong. Saan po kayo sa Vancouver? Sa Richmond po, malapit po sa airport. Ayun. I watch you all the time. Thank you my so God. much. Yeah. Thank you so much. Anyway, gaano kayo kasuporta at paano po na pumasok sa buhay nyo ang nag-iisang Star for All season? Oh my God, I've been following her since grade school. Ako, grade 4 lang ako noon. Tapos Ate V was in grade 5 or grade 6. Yung sister niya, si Winnie, was I think my same year. Kaya, oh my God, kaya nakita ko lang to, this was in Facebook. I saw the book signing last night. So I asked my niece, can I go to MOA? You know, because we live in Quezon City, right? So I'm staying with my sister. So yeah, so nice. Ano yung mga character ni Ate B? Bakit nagustuhan mo siya? Bakit nagpapalo ka sa kanya? She's a people person and also very dedicated talaga. Tapos nung naging governor pa siya, lalo ako nahanga sa kanya. So nice. And it's nice to see her today. At pakita po natin, magkano ba yung bilhin nyo dyan? Ako, 1,750 isa. Tatlo binili ko pero she only signed once. It's okay. It's alright. So ayan yung sign ni Ate B. Yes! Sabi ko, pupunta ako ng Batangas. Sabi niya, puntahan ko daw siya. Anyway, nice to meet you. Nice to meet you. Yeah, Thank thank you. you. Oh, ayan, isa sa mga nagmamahal kay Ate B. Dito lang sa SMX, sa book signing, nag-iisang Star for All season. Vilma Santos Recto! Thank you, wow! Yes, dinumog ng mga fans si Ate B dito sa kanyang press con and book signing na kung saan lalapitan natin at tatanungin natin yung iba pang maraming mga fans na hindi unang nakapagpapirma kay Ate B pero hoping sila na ang kanilang biniling libro ay mapipirmahan ng nag-iisang Star for All season. Ano pa pangalan nyo? I'm Gilda. I'm pansa ko ni Ate B since teenager pa. Love na love ko siya. Lahat ng pelikula niya pinapanood ko. Ba't po kayo nandito ngayon? Gawa ng book niya. Book launching at saka signature.
Kayo po. Magpapirma ako ng Darna. Dalisa siya sa ng Darna. Uy, ang bongga ng Darna. Oh, talagang sariling gawa mo to? No, binili ko lang sa store. Binili niya sa store ang Darna para ipapirmahan din at pakita kay Ate B. Ayan, ito pa ang isang bilman yan. Kakalipa po ako, magpapapirma mo kay Ate B rin dito sa book. Pelikulang paborito kong anak. Yes! Ako po si Manny Engco, bata pa lang ako, Bilmania na po ako dahil 1972, 73, nanonood na ako ng mga pelikula ni Bilma, Anak ng Aswang, Wonder Bee, Lipad Darna Lipad, Jezabel, lahat yun, napanood ko yung lahat yun. Ayan, iisa-isahin natin itong mga Bilmanians na to na hanggang ngayon, umaga pa lang, madaling araw pa lang, nandiyan na sila pero hanggang ngayon, nagtitiis sa pila para makita si Ate B at makapagpapirma. Junior Carcido from Lipa City. Isa po ako sa avid fans talagang forever. Ate B, we love you, Ate B. Hello, Ate B. Kilala mo ako noong araw pa, nag-single ka pa, maliit ka pa. Magkasama tayo sa Magallanes, nasa Malipasay ako. Tita Portia po to. Hello, Ate B. I love you. Hello, Ate B. Since nung bata pa ako hanggang ngayon ay lahat ng movies mo at saka TV show pinapanood ko at saka po sa iyong political career sinusubaybayan ko. Number 1 mo akong fan at sigit sa lahat ay number 1 kang governor ng aming probinsya, Batangas. Ako po si Mario Perez from San Juan, Batangas. Ayan, natataranta pa. Gusto talaga nilang makita, makasama ang nag-iisang Star for All Season. Dito naman tayo. Ano po pangalan ninyo? Ako po si Ligaya Lin from Binangonan, Rizal. Ever since ako isang Bilmanian. Kasi pagka namimili siya sa Rustans Makati, ako po ang nag-a-attend sa kanya. Na every shopping na punta niya doon, Christmas, lahat kasama ako ni Ate B sa pag-shopping. At nagpupunta rin po ako din sa bahay nila sa Lipa. At this time naman, parang pinag-iisipan niya kung ano yung sasabihin niya. Eto siya. Ako si Crisanta de la Cruz ng Montalban, Rizal. Hello, Ate B. Tagal na tayo kakilala. Bata pa ako, Bilmania na ako. Maraming salamat kayo, Ate B. Ayan naman, ang dami-dami talagang nagmamahal kay Ate B. Sino gusto magsalita dyan? Ay, naku, eto pala. May kasama ka pang bata. I'm Aida Kapulong, kaya kasama ko yung apo ko para makapunta lang dito kay Bilma. Kasi ito yun, friends of Bilma. Every Ano bang meron si Vilma Santos? Bakit ang dami-daming mga fans, ang dami-daming mga nagmamahal sa kanya? Kung tutuusin naman, napakalayo ng lugar na ito, pero dinarayo ng kanyang mga fans. Bakit nga ba? Naka-Ate B na lahat. Ang kasikatan, ang hinahanap namin bilang iniidolo, magiging inspirasyon namin sa buhay. Hi, Ate B! Eto kami, mga FFB ni Kuya Ben. I'm Elvira. 4 na po kami rito. Kasama namin si Kuya Ben. Eto naman, bagets na bagets. Parang ngayon palang tutubuan ng ngipin. Ano ba pangalan nyo? Mayet. Anong masasabi mo kay Ate B? Para sa akin siya yung pinaka-the best at Star for All Season. Nanginginig-nginig pa. Isang sigaw nga dyan. I love you, Ate B! I love you, Ate B! Tunay naman na marami nagmamahal kay Ate B. Ito ay ilan lang sa mga bahagi na nangyari ngayon sa presscon and book signing na nag-iisang Star for All Season na si Vilma Santos. Ako po si Morley Alinio na nagsasabing kapag nabuhay ka sa tundo, Mabuhay ka sa tundo! tama! Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo.